dibdib. Romans chapter 10 verses 16 to 17 says, pakinggan nyo, but not all the Israelites accepted the good news. Not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. Ang sabi ng nagdala ng mabuting balita tungkol sa pagdating ng Panginoong Kristo, wika niya, but not all the Israelites accepted the message. Hindi lahat na nakarinig ng mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo ng Diyos magitan ni Kristo Jesus ay tinanggap ang mabuting balitang ito. Ganon din sa kasalukuyan. Hindi lahat na nakaririnig ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, tungkol sa kaligtasan na bigay ng Panginoong Hesus, na kaloob ng pananalig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Marami ang hindi tumatanggap ng mabuting balitang ito. Pinakikinggan lang nila, subalit hindi nila tinatanggap. Kaya't walang kapangyarihang kumikilos sa buhay nila. Sabi sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 17, ang sino mang nakipag-isa, o ibig sabihin, ang sino mang tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nakakaisa ni Jesus. Sumasa Kanya ang Diyos. Kaya naman, nagbabago ang buhay niya. Lumilipas ang luma, napapalitan ng bago. Sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Yung dating mareklamo, nawawala. Napapalitan ng katahimikan. Yung dating tapagkatao na mapapintas, mapanore, matapobre, akala mo kung sino na siya, iyon ay napapalitan. Nagiging siyang siya. Kasi maraming tao na hindi kumikilos ayon sa kanya. Ang ikinikilos niya ay iba. Nakikinig ba kayo? Ginagaya niya yung iba. Hindi yung sa kanya. Kaya hindi makakilos sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat hindi sumasa kanya ang Diyos. Brothers and sisters, iba ang mga anak ng Diyos kaysa mga anak-anakan. Iba ang mga anak ng Diyos kaysa mga anak ng Diablo. Amen ba? Sino ang ibig maging tunay na anak ng Diyos? Okay, sa kamay niyo. Pakinggan niyo ito. Ayon sa aklat ng Juan, Ebanghelyo ayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12, kung di ko nagkakamali, o mula sa 11, si Jesus ay naparito sa kanyang sariling bayan, subalit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Subalit sa lahat, maging sa malayo, na sa kanya ay tumanggap, sila ay pinagkalooban ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. He came unto his own people, but his own people received him not. But to them who received him, he gave them the power to become the children of God. Kaiba ang panalangin ng tunay na mga anak ng Diyos, hindi natatanggihan ng Diyos. Ito ang pananalig na hindi natatanggihan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon Hesus, ang sino mang nananalig sa akin, anuman ang kanilang hilingin sa Ama, ay gagawin ko. At gagawin ko, wika niya, ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Gagawin ko, wika niya. Bakit? Sapagkat kaisa niya ang taong yun. Kasama niya ang taong yun. Suma sa kanya ang Diyos.
Tatandaan niyo salitang sumasa kanya ang Diyos. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ito'y hawig na rin sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, kapag sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon, ang damdamin ng Diyos ay sumasa atin. Ang damdamin ng Diyos na abutin niya ang lahat na may makaramdaman. Ang damdamin ng Diyos na abutin na ang lahat na nahihirapan. Ang damdamin ng Diyos na abutin na ang lahat na nagugutom at nangangailangan. Sumasa taong ito. At ang hangarin niyang siya ay tawagan na mga mahal niya sa buhay. Sumasa kanya ang taong ito, ang Diyos na ito. Bibigyan siyang halimbawa. Madalas, kapag dumarating na po ang weekend, Sabado, Linggo, lalo na, ang tanong ko sa aking may bahay, may tumawag na ba sa mga anak mo? Ang sabi ng may bahay ko, ikaw naman, wag mo na silang asahan tumawag. Pero hinahanap ko yon. Isang araw ako po yung nagninilay. Bakit kaya ako hinahanap ko ito? Ang sabi sa akin ng Espiritu ng Panginoon, ikaw naghahanap sa mga anak mo, lalo na ang Diyos sama ninyo sa langit. Naghihintay sa kanyang mga anak na siya ay tawagan. Araw-araw! Araw-araw! God is waiting for your call. God is waiting for our prayers. If we truly love Him, why can't we remember Him? Ring Him up, send Him a text message. Iyan ang kalooban ng Ama. Kapag tinitingnan ko ang aming refrigerator na kalaki-laki, sabi ko sa may bahay ko, punuin mo yan, maglilinggo na. Punuin mo lang lahat na makakain ng mga anak at mga apo para pagdating dito, magbubukasan dyan, meron silang aabutan. Si Brother Mike yun, tao lang. Ang ating Diyos, sabi ng Panginoon, ikaw limitado ang refrigerator mo. Minsan nawawala ng laman. Ang refrigerator ko sa langit ay hindi nauubusan. Ang refrigerator ko sa langit ay hindi nauubusan. Laging puno, siksik, liglig, umaapaw, naghihintay sa mga taong sa akin may pananalig at pananampalataya. Walang susi ang refrigerator ng Panginoon. Handang buksan natin araw-araw. Sabi sa Aklat Mga Awit, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Si Yahweh ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Ang tao magkukulang pa, si Brother Mike magkukulang pa. Subalit ang ating Diyos hindi magkukulang. Sabi sa Aklat ng Pilipos, at buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Ipagkakaloob sa inyo ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Your needs is there in the asking. Gusto niyo ng kwento? May isang nakarating sa langit. Pagdating doon, may nakita siyang napakalaking budiga. Ang sabi niya kay San Pedro, ano po ang laman ng mga budiga niyan? Sabi niya, huwag nang tingnan. Baka niya, masyak ka pa. Hindi, mapilit. So pinuntahan niya. Nang mapuntahan niya, ay budiga nga, nakalaki-laki. May malaking kahon doon. Nakabalot na. May tali pa ng ribbon. Tiningnan niya, balikbayang box ito. Pagkatapos, may mga pangalan. May Jaime, may Juan, may Pedro, may Mariano, may Lydia, may Marta, may Maria, may Concepcion. May Gloria. Andoon. Nakalakay doon sa mga kahon. Pagkatapos nakita niya ang isang bunton na kahon. Kalalaki. Maganda pa ang ribbon.
pangalan niya. Ang sabi niya kay San Pedro, ito, kanino mga box ito? Sabi San Pedro, reklamo ka ng reklamo, sa'yo yan eh. Matagal na naghihintay dito yan para angkinin mo. Hindi mo naman angkin, namatay ka sa gutom. Kaya ka nakarating dito nang wala sa panahon. Brothers and sisters, sa lahat na may pananalig at pananampalatay kay Kristo Jesus, mayroon silang special power of attorney na lumapit sa imbaka ng kayamanan ng Diyos sa langit at dito sa lupa. Kaya ano ba ang tinurong panalangin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga mananampalataya? Our Father, thou art in heaven. Wika niya, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Araw-araw, ibig ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng ating kakailanganin sa araw na yon. At sabi ng Panginoong Hesus, anumang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko, kung wala pa doon, magmimilagro ako. Kung wala na doon sa imbakan, I will perform a miracle for you. Amen ba? I will do whatever you ask in my name. Bibigyan yung kapampatotoo. Hindi ko naman ito pinagyayabang sa inyo, pero ibig ng Panginoon, ibahagi ko sa inyo. Sapagkat nararanasan ko ito. Isang araw ng linggo, pag-araw ng linggo, naroon ng lahat mga apo ko at mga anak ko sa bahay namin. Pag-araw ng Lunes hanggang Biyernes, Sabado, kaming dalawa lang ni Sister Belen. Yan. Isang araw, pagbaba ko sa aking kwarto, labas ko, biglang sinalubong ko isang apo ko, anak ni Doktor. Ang wika niya, Papa, you are the greatest Papa on earth. So tinanong ko sa ina, si Lisa Kakulisa, ano ang sinabi ni Jami? Sabi niya, Jami, what did you say? I said, Papa is the greatest Papa on earth. Sabi ko, ask him why. Tanungin mo bakit. So sabi ni Lisa, bakit naman Jami? Kasi every time Papa goes out of the country, comes home, may pasalubong sa amin. Si Brother Mike lang yun. The greatest Papa on earth and in heaven is Yahweh El Shaddai. Laging may pasalubong, laging may pabaon. At ngayong gabi, kung hindi kayo mag-aalinlangan, bibigyan kayo ng pabaon ng Panginoon. Amen? Nung huling alis namin, may bilin aking mga po. Di ko maintindihan. Ang sulat, alam mo, may mga pangalan ngayon ng mga laruan, di ko maintindihan, no? So sabi ko sa aking anak na bunso, binata pa. May binata pa akong anak. Wala pa itong nililigawan. Ito'y mas gwapo sa akin. Pero inaangking ko ito na ito ang tatayo sa harapan niyo pagdating ng panahon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang sabi ko, anak, ano ang bilin ng mapamangkin mo? Ito po ang listahan, Dad. Kako, tayo na, hanapin natin. Hindi po ko naghahanap ng sarili ko. Hindi ko namimili ng gamit ko. Nagre-recycle na lang ako ngayon. Makikita niyo aking mga Amerikana, recycle na ito. Wala na nagpapadala sa akin eh. Anyway, so wala doon. So nagpaikot-ikot kami mga ilang araw. Naghanap ko. Sabi niyang anak ko, Dad, wala talaga. Hanap ka naman hanap nito. Anak, sasalubong ang mga apo ko, hanapin yan. See? Pili niya yan. Kahilingan niya yan. Ang sabi ng mga bahay ko, naku, ang daddy mo. Sabi niya, mula na magkaapo, nakalimutan ako. Noon na niya lagi kong binibili ng damit niya, binibili ko ng sapatos, binibili ko ng bag. Ngayon, hindi na niya, sabi niya. Lagi niyang hinahanap niya para sa mga pasalubong sa mga apo niya. Ayan. Si Brother Mike lang yun. Sapagkat pinagbilin sa kanya ng mahal niya, hinahanap niya. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Gagawin ko
ang anumang hilingin nyo sa Ama sa pangalan ko. That's the God I know. Ito ang Diyos na kilala ko. Ito ang Diyos na pinakikilala ko sa inyo. Ibang-iba kaysa iba. Ibang-iba kaysa iba. Kaysa iba, ang pangalan ng Diyos, ang iba kaysa iba, manahimik at tinubos. Sa gitna ng problema, manahimik umatawa. Subo, tuloy ang saya, kaysa iba. Sabi nyo ulit ang salitang special power. Special power. Ulitin nyo. Special power. Ibig nyo bang pagkalooban ng special power na ito? Okay. Pakinig kayo. So the first thing we should do if you want to receive this power is pag narinig nyo ang mabuting balita, ang mensahe at salita ng Diyos, buksan nyo ang inyong puso. Huwag ang inyong ngoso. Narinig nyo yun? Buksan ang puso, hindi ang ngoso. Ang ginagawa ng iba, hindi puso binubuksan, hindi kay ngoso. Kung ano ang sinasabi ng ngoso, laban sa salita ng Diyos o sa nagsasalita ng salita ng Diyos. Sasabihin nila, oh, maniwala ka dyan, pag-gwapo pa yan. Hindi naman totoo. Ay, subukan mo dumalo sa overnight at lumapit ka sa stage. Maririnig niyo ang sinisigaw ng mga tao. Ano nakikita nyo? Dito ako sa mas maliwanag na ilaw na ito. Hallelujah. Amen ba? Okay. But, wag lang kayo basta makinig. Buksan ang puso at tanggapin ang salitang narinig. Amen ba? Now, John 1:12 says, "Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Kapag tinanggap nyo ang mabuting balita na inyong narinig, ang tinatanggap nyo ay ang Diyos. Ang tinatanggap nyo ay ang Espiritu ng Diyos.
Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, my words are spirit and they are life. Ito'y espiritu at may buhay. Tatandaan nyo, ang Espiritu Santo ay buhay. Ito ang ikatlong persona. He is a person. He loves to hear our praises. He loves to hear our amen. He loves to hear our praise the Lord. He loves to hear our purihin ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi sa Biblia, He is able to identify with our emotions. Kaya minsan, basta na lang tayo naiyak. Ako minsan, basta may kung narinig na awitin kanina, nang unang marinig ko muli ang salita, ang awit ng ang David's Praise. Ako'y po'y napaiyak. Para bang sinasabi ng Espiritu, mabuti naman. Bigla kong naalala nila kasi maraming awitin na ngayon ang mamoderno. Nakalimutan na natin yung mga awit na talagang tumutukoy sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. The Spirit cries. Ang Espiritu ng Panginoon ay umiiyak, nalulungkot, nagagalak. Kaya kapag ako'y nalulungkot din ang Espiritu ng Panginoon. Sabi sa Biblia, thou shalt not grieve the Holy Spirit. Huwag niyong bibigyang pighati ang Espiritu ng Panginoon. Paano nga ba natin nabibigyang pighati ang Espiritu ng Panginoon? Kapag tayo ay latang-lata, kapag tayo ay depressed na depressed, walang pagkakaiba sa ibang tao. Anong klaseng pananampalataya yan? Sumakit lang ang tiyan, depressed na. Hindi lang makasakay sa barko ay depressed na. Tulad ng isang brother natin na lumapit itong araw ng Martes. Depressed na depressed. Pero ang laki-laking mama. Anong klaseng pananampalataya? When you are depressed, ang espiritu ay nalulungkot. Bakit? Parang sinasabi natin, walang Diyos. Walang Diyos. Ang sabi ng Diyos, anong walang Diyos? Naririto ako. Kasama mo ako. Kasama mo ako. Bakit ka malulungkot? Bakit ka madidepress? Rejoice. Sabi ng Panginoon, rejoice. I will say it again, rejoice. Sa gitna man ng pagsubok, rejoice. Ito nga pala, padalas matotoo na ririnig natin. Salamat sa mga pagsubok. Kulang ho yun. Salamat sa Diyos sapagkat sa gitna ng mga pagsubok, naroroon siya. Naroroon ang kamay niya. Naroroon ang tulong niya. Hindi tayo nagpapasalamat dahil sa pagsubok. Nagpapasalamat tayo sa anumang pagsubok na dumating sa atin. Hindi tayo maring ilugmok sapagkat ang special power, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Iyan ang ibig sabihin niyan. Amen? Don't you ever blame God. Don't you ever charge God of sending all these trials. Hindi siya ang pinagbubuhatan nito. Bibihir lang magbigay ng pagsubok ang Diyos para subukin lang kayo. Subalit kapag tayo ay nagmimiti makasunod sa kalooban ng Diyos, ang demonyo ay hindi napapakali. Lahat na paraan para ikaw hatakin pawala sa gawain, gagawin niya. Ito, may isang liham akong tinanggap. Yung marinig ito? Ito'y sulat po ng isang kapatid natin na, aywan ko kung nasa sa hospital pa ito. It says, praise the Lord, Brother Mike. Isa po ako sa dami at milyon-milyong attendees sa gawain ni El Shaddai. Hiwalay ako sa asawa at may 2 anak at 1 apo. Sumulat na rin po ako sa inyo last September 2000 upang ipagsigawan ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Gaya nga ng karamihan, halos lahat ng kahilingan ko ay binigay ng Diyos sa akin. Negosyo, sasakyan at komportabling tirahan. Pero ang lahat ay di nagtagal at nawalang lahat.
naglaho na parang bula. Pati asawa ko dahil naloko, pero ang lahat ay di nagtagal. Pati ang asawa ko dahil naloko sa babaeng lumilipad sa gabi. Mayroon palang babaeng lumilipad sa gabi. Ang hirap makalimot at magpatawad lalo na sa panahong sagad ako. Wala akong fixed income. Nagpapaaral ako ng anak kong first year high school. Kahit public school, palagi namang may bayarin na kung ano-ano. Nakatira ako ngayon sa bahay ng hipag ko kasama ang anak kong high school. Sa akin, ipinagkatiwala ang bahay ng libre. Sa kasamaang palad, dumating ang pamangkin ko at bayaw at dito na nakatira. Dito nagumpisa ang cross na pasan ko, Brother Mike. Lahat ng klaseng bisyo ginawa nila. Minsan galing ako sa gawain, pagdating ko sa bahay ay lasing sila at durog pa. Puno ng kalat ang bahay. Sa araw-araw na ginawa nila, nagumpisa ako magtanim ng galit at pinoproblema ko ang lahat. Hanggang sa humina ang resistensya ko at nagkasakit ako ng ulcer. Grabe. For 5 days akong dumudumi ng dugo at sumuka ng dugo. Dahil sa wala akong pera, wala akong magawa kundi manalangin. Nilalagay ko ang panyo ni Ilsalay at litrato ni Mama Mir sa tiyan ko at nananalig, nagagaling ako. Praise God, bumigay din ang katawang ko. Lumapit kami sa parish priest namin at humingi ng tulong, kaya na-hospital ako. Nilagyan ako agad ng dextrose at injection dahil maputla na ako. Ang blood count ko na lang ay 70 out of 120. Kailangan akong salinan ng dugo, type O. Nang sabihin ng doktor, ang risk ng buhay ko ay nanghina ako. Sabay sabi, thank you Lord. Nang ipaliwanag ang gastos sa pagsalin ng dugo, lalo akong nanghina. At sabay sabi, Lord, tudo mo na. Itudo mo na ito. Hallelujah. Dugtungan niyo pa ang buhay ko naman, alang-alang sa mga anak ko. Sa ngayon, hindi nawawala ang sakit ng ulo ko at hirap akong huminga dahil wala na akong oxygen. Pero inaangking kong, di na kailangang salinan pa ako ng dugo dahil gagaling at magaling na ako. It's a miracle. Himala ang kailangan ko. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Milagro talaga. Dahil kung hindi sa tulong ng pari sa parokya namin, iditipok na ako ngayon. Wala akong ginastos kahit magkano dahil wala akong pera. Almost 1 month kong dala-dala ang sakit na ulcer na yon. Lately lang ako na hospital sa tulong ng pari sa parokya namin. Kaya matatawag kong milagro at himala ang nangyari sa buhay ko. Ito ay nangyari nang ako po ay mag-backslide. Nagpadala ako sa problema, imbis na umatin at patuloy umatin sa ating gawain, ako po ay pumasok ng bingguhan. Ito ay malaking leksyon sa lahat. We should put God first in our lives through thick and thin. At naway tuloy-tuloy na akong gumaling. Schedule ko sa Monday ang pagsali ng dugo. But I'm praying na sana hindi ko na kailangan. Magaling na ako. El Shaddai, ito na ang promise ko. Kapag nabasa ni Brother Mike at sulat kong ito, gagaling talaga ako. Praise God. Magaling na talaga ako, Brother Mike, habang sinusulat ko ito. Salamat sa Panginoon. Your sister in Christ, Sister Alice. Iyan, Sister Alice, nang siya ay umalis sa gawain natin. Ayan, nagka-galis-galis. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ang taong sinasamahan ng Diyos, ang taong sumasakanya ang special power ng Diyos, anumang mangyari, patuloy na naglilingkod sa kanyang Diyos. Anumang mangyari, maglilingkod sa'yo. Anumang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin ang isang sanggay. Anumang mangyari,
mang mangyari, paglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin. Aming Panginoon. Ano mang mangyari, paglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin. Ano nagkakaisa gawin natin, ano mang mangyari, paglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais ko'y gagawin. Sa huling pagkakataon, awitin natin ano mang mangyari. Paglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais ko'y gagawin. Aking Panginoon. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais ko'y gagawin. Aking Panginoon. Nais ko'y gagawin. Aking Panginoon. Nais ko'y gagawin. Aking Panginoon. Marami pa tayong ehersisyo tulad ng napakinggan ninyo. Ngunit bukas naman yun. Palagi kayong makinig. Sapagkat kung may katanungan, may kasagutan. El Shaddai. Champion! Ang Ask El Shaddai ay buhat sa produksyon ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Foundation International. Executive Producer, Brother Mike Z. Velarde.
Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maalas. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay, kahit sanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilanhin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng sa kanuhin nila'y kaligtasan.